What's up? What's up? What's up? What's up? It's your boy Monggoy. It's your boy Monggoy. Jomark Ong here. Jomark Ong here. Jomark Ong here. So yo, what's up? It's your boy Monggoy. Jomark Ong here, aka Supermark, the one and only. And welcome to the 4th episode of Podcast Out of Nowhere. Best friend! Kinikiss ko siya pagka. Yes, sir. Shout out, ma'am. Hi, mga kaballero. Sa atong mga past podcast, no? Grabe kaya atong mga jokes. So this time, serious na puta. Kay grabe faith niya atong guest karon. Well, sa mga Katoliko, kaila naging kay mo niya. And mostly sa akong mga viewers is Roman Catholics man pud. Di na nako angay tason ang introduction ani. Kay para mailhan papud kay nato siya ayo. Allow me to introduce to you Father Leonilo Avenido Dagpin Jr. Hi, Father! So, Father Dags, good morning. Welcome sa Podcast Out of Nowhere. Ano may ganap sa imong ginabuhi? Una sa tanan, salamat kaayo Mark sa pag-imbitar nako nga ma-appeal sa imo ang show. No, it is a privilege, an honor to be part of your show. Sa pagkakaron, ang bag-ong pare si Father Ryan Bilangoy ang mupuli dinhi sa parokya for the next 5 years. I-install man siya sa misa. And by the way, before ta mo padayon di ay nalimot ko pag-greet no sa ato ang mga viewers. Maayong adlaw kaninyo o nagpasalamat gid ko akong balikon no kang Mark for inviting me. It is an honor gyud. It is a privilege to be part of this show. Salamat. Ang akong next assignment will be in the St. John Vianney Theological Seminary. Alumnus pug ko diha, no? Maunay akong alma mater sa ako ang theological studies sulod sa unom ka tuig from Cagayan de Oro from 2005 to 2011. Didto ko i-assign, but before ko mo report sa Cagayan de Oro, paiskwilahon sa Conila sa Loyola School of Theology. Sulod na siya sa campus, sa compound sa Ateneo de Manila University. Mag-eskwela sa ako og 3 years sa ako ang licentiate on sacred theology. Ang ako ag yung particular nga course nga kuhaon, spirituality and pastoral counseling. So dito sa ako magpuyo for the next 3 years, mag-uli-uli lang siguro ko dinhi kay mingawon rabi putas dipolog no, ilabi na nga naa pa ako mama ug papa. Pero after 3 years, pagka 2027, ay ha pa ko mo report sa seminaryo dito sa Cagayan de Oro. So maunay ako ang next assignment, wala ko'y parish assignment pa for the next 5 years. Yeah. Ang kay mingawon nimo Father, sana ko diha kay grabe kayong mga na-inspired ang tabangan ng mga tao. Ubusan ako diha sa pag-appeal nimo sa imong mga prayers sa akong mga problema katong nag-confess ko nimo nga bahay na tong mupay bago pa kayo open og studio sa sindangan dayon. Zero pa gid ang kwarta dayon pag pila lang ka weeks to 2 weeks mong to nagdungan og hospital akong duha ka anak. Mong thank you kay mingawon kay nimo Father. Salamat. So, sa mga wala nakabalo, Father ba? Taga-asa man dyan ka? Natawo ko sa Iligan City. Dito ko nag-elementary ug high school. Kaya akong papa, mechanical ug electrical engineer man siya. And during that time, ang Iligan City was considered the industrial city of the South. So tuatan ng mga kumpanya ug mga planta sa kuryente, semento, puthaw, tanan. No? Oh, makarelate man ang kurso sa akong papa. So didto siya nanarbaho, didto sila nagkita ni mama, didto mi nga tao. So dito ko nag-eskwela sa Iligan City East Central School, nga karon Tambo Central School na. Then akong high school sa La Salle Academy.
Dili tungod kay dato mi, kay tama-tama raman ang sweldo ni Papa, kundi naka-eskwela kog Lasal kay nakapasar ko sa scholarship. Kay ang tag-iya sa kumpanya nga gitrabahoan ni Papa, nag-offer man og scholarship sa mga anak nga mag-high school. Ang eskwelahan nga gi-offer, Lasal Academy, no, usa sa mga prestigious schools, no, in the world. So dito ko naka-eskwela sa akong high school. Pero mga hapit na ko mo graduate sa high school, medyo na bankrupt, no, ang gitrabahuan sa akong papa. So that was the time he decided muuli mi, mupuyo mi sa iyahang lugar, mauna Dapitan City. So makonsider gyud nako nga in my bloodline Dapitanon gyud, by heart, by blood, gikan ni Papa, no? So mauna ako ang identification is Dapitanon gyud. Proud gyud ko ana. Nabalian ka dito or bubisita ko. Usahay sila mo'y akong pabisitahon din he. Ana kay naara silang mama ug papa. Si Papa 70, si Mama hapit na pud mag 70. Pila na edad niyo, Father? Ako 40 years old. Ika sa Dapitan, pila mo edad? 16 years old. Mao toy pag-graduate gyud nako sa high school, sulod man kog seminaryo diretso. Ana. Kauna na asay. Pagka-ordain nako atong April 18, 2012, no, sa Dapitan. Timanaan ba ang gini mo? Oo. Di gyud na dapat malimtan kay actually wala lang gitudlo sa amoa, kundili ako nang nakita karon nga mas labaw pa na kaysa sa among birthday. Ang among ordinasyon sa pagkapari, mauna nay among gi-consider nga pinaka-espesyal nga adlaw sa among kinabuhi. No, kay grasya guna sa Dios, abisan sa among ka imperfect, no? We are not perfect pero gihimo ming pare. So that is the most special day gyud sa akong kinabuhi na karon. Human ko giordinahan, ang first assignment nako was school chaplain sa Colegio de San Francisco Javier sa Rizal, Zamboanga del Norte. Ang pari ato si Father Eric Zafra, and at the same time nagtabang pug ko niya sa pagmisa sa mga kapilya nga sakop sa parokya sa Rizal. Pero na-pull out ko just 3 months after ko na-assign. So June, July, August, maura na ang ako ang term, no, sa ako ang pagpuyo sa Rizal. Kay gitawagan ko ni kanhi Bishop Jose Manggiran nga ibalhin ko sa Dipolog. Ang ako ang new assignment ato, diocesan schools chaplain na gyud ko. Dili lang sa usa ka school, kundi sa tanang diocesan schools sa Diocese of Dipolog. St. Vincent's College, Rizal Memorial Institute sa Dapitan, San Estanislao Cosca sa Manukan, Colegio de San Francisco Javier sa Rizal, St. Joseph College of Sindangan. So kana mo'y ako ang scope na sa trabaho. Pero nagpuyo ko ato as guest priest sa cathedral diri sa Dipolog. From 2012, August, no, until summer sa 2014. Kay katong 2014, mao man to'y reshuffling. Magbag-o na po og assignments. Ang akong assignment ato from 2014 up to 2022, before ko nabalhin din seminaryo, formator and professor sa Corieso Seminary. Particularly, ako ang Dean of Academics and ang trabaho nga walay seminaryan nga ganahan, Prefect of Discipline. Kaya ako may tigdisiplina
Kay naamang gyud po'y usahay mga pasaway nga kinahanglan imuhang gayran Nga mga pare. o mga seminarista. O mga seminarista nga usahay magpabuyag, no, mga pasaway, di mo gyud na malikayan, dayon imo na silang gayran. Kay usahay wala man na sila kasabot sa ilang identity kay mga bata pagud kaayo, no. So kinahanglan siya gayran. Pero usahay mauna masuko usahay sila kay ang mga batanon psychologically di man gyud na ganahan koreksyonan, di ba? Masuko man gyud na basta koreksyonan. So maunay ako ang role, no, sa ako ang 8 years dire sa Coriezo Seminary. Dayon pagka August 2022 gi-pull out din ko sa seminaryo, gibalhin ko dinhi. Kay ang akong gipulihan si Monsignor Joel Monte de Ramos, ako pong kababayan taga-Dapitan, gi-pull out man kay gi-assign sa Uzamis sa seminaryo St. Mary's Theologate, gihimo siyang rektor kay nabakante pud ang posisyon. So ako mo'y nakalit og pull out, gibutang ko dinhi ug mauna nga ang ako ang span sa pagpuyo dinhi sa parokya 1 year and 10 months before ko mahawa next week. Mautara dyan ko ano sa mga kay kung sa ako alang aside, muna may naanda na ito tanan na Roman Catholics. So, nimo ko mismo mautana. Why Roman Catholics do the sign of the cross? Let us try to answer that in a catechetical way, no? Una sa tanan, when we make the sign of the cross, atong gi-recognize ang tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, and they exist, no? And we can find them in the Bible. Naa sila, no? In fact, during the time of Jesus, pagbunyag sa iyaha, no, ni John the Baptist, nikunsad ang Espiritu Santo in a form of a dove. Dayon, a voice from heaven came out, and that was the voice of the Father. So naa sila tulo ka persona. But what makes them one God is that walay labaw, walay ubos nila. They share one divinity. They share one nature as God. So mauna siya, no? Mauna ang basic nga pag-explain sa Holy Trinity. Now, in the catechetical aspect, ato nang gihimo, first is atong gisangpit ang source nato. To recognize them as the source of all that we are and we have. It is one way of thanking them. Magpasalamat ta. And nganong ato mang i-act out? Simply because mas ma-feel nato ang ato ang pag-recognize nila, ang ilang presence sa atong kinabuhi when we act it out. No, di ba? Sometimes mga symbols nga visible, they lead us to the invisible. So, by acting it out, atog yung buhaton, that's one way of mas ma-feel nato ang ilang presensya ug mas mapahinumduman ta that everything we have comes from God. Walay atoa. And that will lead us to humility. Humility. Nga wala tay angay ikapang hinambog din his kalibutan because everything comes from God. And we also acknowledge their presence, no, the presence of the three persons, the Father who continually creates, no, in us and around us, no, the source of grace, the source of blessing. And we also recognize the presence of the Son, Jesus, who continually
does not give up on us. Bisan sa atong kagahig ulo, our stubbornness, our hard-headedness, when we say His name, we also recognize our sinfulness. And ikatulo, the Holy Spirit, nga usahay symbolized by fire, by oil, to at least remind us nga it is the Holy Spirit who drives us, who gives us this passion nga mulihok, mutrabaho, ganado ta, no, naatay energy, bisag daghan tag problema. No, it is the Holy Spirit who gives us the fire, the gas, to keep us move forward. No, bisan sa ato ang mga obstacles sa kinabuhi, no, mga problema, it is the Holy Spirit who tells us, do not give up. Do not surrender. So, by citing, no, by saying their names, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we are recognizing the three persons, presence and roles in our lives. And nganong sign of the cross, nganong cross? Because kanimanggod sa una, no, sa panahon ni Kristo, negative ang image sa cross. Kay punishment man ni for criminals. But pag dupa ni Kristo sa cross, gihimo niya into positive. Mo nang kada simbahan naagyud ang cross sa tunga to remind us nga the cross is already a positive image of the redeeming action sa atong Ginoo, nga giluwas ta niya, nga iya nang gipildi ang yawa by not giving in to the temptation of the devil. Because actually Jesus, pagsugod pa lang niya sa ministry human sa gibunyagan, until that moment he was tempted by the devil to give up. Anak ka sa Dios, naa kay power, wala gyud siya nagpadala. Because ang iyag yung gituman, ang sugo gyud sa amahan. And actually, by not giving in to the temptation of the devil, he showed humility. Diya ta mag-abot. We make the sign of the cross to remind us we need to be humble before God, because we are nothing before God. We are nothing without God. We will never endure and persevere in life kung wala ang Diyos. And at the same time, why cross? Because the cross will also remind us to be humble. Gipasaylo ta sa Diyos. So we also need to forgive other people. And we also need to be humble. Nga dili ta magpadala sa atong pride. Wa man ni nagpadala God. He was humble, and the humility nga gi-consider ba sa kalibutan as weakness, kay basta magpahambul-hambul ta, di ba, kabantay mo, daog-daogon ta, no? Daog-daogon ta, basta magpahambul-hambul ta, basta awato nato ni. Pero in the eyes of God, humility is one of the greatest signs of wisdom and power, no? When we become humble, pildi ang yawa na 100% sure, pildi ang yawa when we become humble. So that is the reason behind why we make the sign of the cross. So ingana kalalom ang sign of the cross. Ingana dapat ang respect nga atong ihatag. Grabe na. Ni tindog akong balibo atong pag-istorya nimo sa kuan, sa Pride kay grabe ko ka troublemaker sa una ka. Saksi na siya. Kanang mauna na ako ang Pride bitaw. Sa circles pa na ako sa una. Then karon is gipalibutan ako mga positive na tao. Okay. Anak ko duha. Then iuna na lang ako ang ang peace. Okay. Oh, kaysa palalumon pa ng kuan. Like before katong gasugod pa og photography nga nakoy mabikil nga kliyente, rant sa Facebook. Okay. Okay. Dayon hinahinay gi-advisean, hinahinay wala dayon. Karon sa photo nang gyapon kog nagyapon mga laban ng kliyente, pero dili gid pareha last time nga kuan. Then karon murag kabalo na pud mi sa mong worth.
Then, bunsa na mo pag-deliver among message nila nga pinakalma ba na or pinasingka ana. Bitaw. O para good impression ra gid gyapon. Kay many times kining atong mga negative experiences no sama sa imuhang experiences no mga bati sa una no like bad company of friends no dayon nga personal issues, family issues kana manggupoy magdala nato to humility. Kay usahay makita naman nato after all the bad experiences nga matay wala gyud ay ta. Wa gyud tay power on our own as humans. Now we need to rely on someone greater, the greatest of all who is God. Para mulahutay ta, para mu persevere ta sa kinabuhi. And that will make us humble. Muna karon, munay bunga sa imuhang mga experiences sa una, nahimo kang humble after you were tested good by your mga bati nga experiences ug mga struggles. Not necessarily bati like mga positive experiences po like gitagaan kag mga anak. That's a good experience. And the hardship sa pagpadako og anak, ilabi na katong gi-share nimo sa akoa nga nagdaot sila na ospital sila and naay struggles no sa finances katud grabe to ka instrumental sa humility nga gusto sa Dios nga imong puy-an. Nahambol gyud ka ato. Ka Lord, muluhod gyud ko. Muluhod gyud ko. And that's humility. When you kneel down, when you bend your knees, that's humility nga nangayo nakagtabang sa Dios because di na nimo makaya. Ingon gani sila, ang yawa daw walay tuhod kay dili ka bulumuluhod. So karon kay nakaluhod man gyud ka, it means natagaan ka sa Dios sa grasya sa pagkamapaobsanon. That's good. Thank you. Thank you kayo. Sa po ni sa naihatag na kong question sa una nga nag-story ko bahin sa atong conversation dayon. Kuan po naghatag po sila og kanang ganahan nga ma-question sa imuha. Kanini agi ba daw ka o like sama namo normal nga pagkabata like pagkapare magyud ang imong unang napili nga gusto nga mahimo sa pagkakaroon. Okay. Or napakailaing gusto. Niagi gyud ko sa normal nga kinabuhi. Before ko nisulod sa seminaryo, normal gyud tanan. Except lang siguro atong time nga nagdaot ko. Pero before ana, normal gyud tanan. No? I was raised, kami magsuon tanan, we were raised by a happy couple, silang mama ug si papa. Stable ang amuang finances, no? Kay si papa supervisor man siya sa planta nga iyang gitrabahuan. Ako di ay i-shout out no kay nasirado na ra ba. Mindanao Steel Corporation sa Lugait, Misamis Oriental. Si papa nagtrabaho dito for 18 years. Nagdako pug kog syudad, no, Iligan City. So normal gyud kaayo dula sa mga bata sa una. Kay ang ako ang elementary public school man. Nahaata nang dula diha. Lastiko, sleeper game, katong mga tansan, no, kanang kabalo ko ay kumudula anang kuan, dampa, takyan, master kay ko hangtod karon. Mo sangit lang sa kong tiyan, no, karon pero sa una kuha nako ng takyan hangtod karon. Dayon mga dinaganay gyud. 6 years ko ana ga-enjoy gyud ko sa pagkabata. Pag abot na nako grade 5, no, medyo nakuha-kuhaan gamay ako ang mga benefits kumbaga sa pag-enjoy isip bata. Nataptan man ko og sakit nga hubak. Oh, dili ko kalimot. Ang first finding gyud sa doktor nako was emphysema. Sakit na siya sa mga chain smokers and hangtod karon wala ko katilaw og sigarilyo.
second hand smoke. Sila'y nanigarilyo, ako mo'y ni simhot sa ilang sigarilyo. And nakita na ko kuyaw ang second hand smoke. Ako na lang pud ning reminder sa mga magtanaw, ilabi na kung smoker ka, kung di man gyud na ninyo maundang, because I know it will take time, o kung wala pa gyud mo'y plano mo undang, every time mo manigarilyo, palayo lang gyud mo. Palayo lang gyud mo. Well, kabalo naman mo sa unsay epektuan na sa inyong lawas, pero if dili pa gyud mo makaundang karon, palayo lang nga walay makasimhot sa aso. Kay ako 100% ko nga biktima sa first hand smoker, nahimo kong second hand smoker. Mas worse pa di ay. Imagine emphysema, sakit na sa hinigarilyo. Anit ganung na ako ana nga hangtod karon wala man ko anang sakita, dahil ni nahimo sang bronchopneumonia, mo na ako mahinumduman, ug nahimo na dayon siyang asthma. Muna karon hangtod karon. Muna magmisa ko, ilabi nag Sunday mass nga full force gyud dayon baga akong suoton, tunga-tunga sa misa, maglisod na ko ginhawa. Naapa na di na mawala ang hubak once na nakaana. No, mas short ko sa ako ang ginhawa, mas short ko sa hangin. Mag-apas ko, ana. Dayon, grade 5 na nagsugod. Kay akong papa, hangtod karon bowler man siya, kanang tigdulag bowling, no? Dala-dalaon ko niya, halos kada gabi kay naa siya tournament dito sa Iligan. Dayon, closed ang area, puros mga lalaki, then manigarilyo, then ako at grade 5, no, very young lungs, masimhot yun ako tanan. Every night, motong one night, nakamata na lang ko nga, wala na ko nakaginhawa. I was rushed to the hospital, and the first finding was emphysema. Grabe ka worse ang second-hand smoke. Muna, I hope ang mga first-hand smokers makasabot sa among sitwasyon nga, kung mahimo, when you smoke, palayo yun mo nga walay makasimhot sa inyong aso. Okay? Although I am not tolerating smoking, okay? It's not good for our health. Pero if you can stop it yet, palayo lang sa gyud, no? Para di wala mo'y madamay kay mas worse gyud ang second hand smoke. Now karon, from grade 5 dito na nausab gamay ang ako ang pagpuyo sa pagkabata ug pagkabatan-on. Kay daghan naman kong bawal na sa mga pagkaon nga makahatag og maka-trigger sa ako ang hubak. Dayon daghan na yung nawala. Di na ko ka sports, no? Wala na ko katong mga dula nga makapahangak like basketball, volleyball, bisan gani tong sayaw-sayaw. Kay ako from kindergarten to grade 4 sayaw man ko. O apil man gyud ko sa mga musayaw sa stage ba sa recognition, na mga program nga buwan ng wika o sa panadihang mga buwan-buwan, mga intermission, apil gyud ko musayaw. Naputol na siya pagkahubak nako, gibawalan naman ko. Kay gamay na kong lihok, hangakon man ko. Among balay sa Iligan, musaka ka mga 15-minute pasaka gyud na baklay. So akong high school, ga-boarding house ko at bang sa Lasal. Kay hubakon man ko magsaka kanaog ko kada adlaw. Hubakon man ko, so gipa-board na lang ko at bang sa eskwelahan para dili matrigger akong asthma, akong hubak. So other than that, bisan pa sa ako ang limitations, binase sa imong question, ga-enjoy gud ko sa ako ang kinabuhi. No, na ako'y good friends, although naapoy not so good, no? Pagsulod na kog kuryeso, to be honest, naka-cut-on ko og inom. Kanang inom gyud nga inom, no? Nga heavy gyud. Experience gyud ini. Na-experience gyud tanan. Pero let me tell you, I am not tolerating that also, no? Kay it's not also good in some aspects, no, sa ato ang health. Na-ordain ko 2012.
1 year after, na-realize na ko, kay mo inom pa man ko, human ko gi-ordain, heavy drinker, gyud ko. Na-realize na ko 1 year after, nga dili makatabang ang inom sa ako. November of 2013, di gyud ako na malimtan. I stopped drinking. Until now, wala na ko miinom. So nakaya man lagi. Basta if you have the will, and if you have that grave intention, nga nung I need to stop this vice, because di gyud makatabang nako. Like, nako schedule anang alas 8, niinom ko ana the night before, di ko kamata, or kung makamata ko, groggy, or labad ang ulo, di ko kahatag sa justice sa misa, so wali, lamo-lamo na lang. So better stop it kung dili makatabang. So I stopped it totally, absolutely. Munang bisan gamay, bisag simhot, wala na. Except lang sa alcohol, kanang sa wine nga among mainom sa misa, gamay raman na kaayo, sagahulan pag yung tubig, no? So dili big deal. But katong beer and alcohol nga heavy gyud, ko na mag 11 years na karong November nga wala na ko niinom. So mo nay ako ang life, no, sa wala pa ko ni sulod. Dayon katong second question nimo nga pari ba gyud akong gusto, wala gyud sa ako ang pangandoy sa una, elementary ko ug high school nga magpari ko. Elementary ko kay hinumdum ko gusto ko magdoktor. Pero karon na-realize na ako, sakto ra po di ay nga wala ko nagdoktor kay talawan man kog dugo. Pag abot ako high school, gusto na ako sundon si Papa. Kay engineer man si Papa. Gusto ko mahimo pong engineer. Musunod ko ni Papa, ana. Sus karon usa ka adlaw ni ana, 4th year mi ha. Mga siguro tunga-tunga sa mo ang 4th year na ay seminarista sa seminaryo sa Iligan, kanang inahan sa Kinabuhi Seminary, nga nag-vocation campaign sa Lasal. Matay kay, naamay ni spark sa ako ang consciousness. Hala, ganahan lagi ko ani. But I was drawn towards the priesthood. So nitake ko sa exam. Daghan kay may mga boys. Matay kay pag-submit na, kay ako ra may ni-submit, uwa naman sila ni padayon, kay kana laging nagdako mig syudad. Who would expect nga magpari mi, nga taga-syudad mi, Iligan City gud na, no? Walay gusto magpari diha sa Iligan City, gawa sa mga baryo-baryo, bisan diri sa Dipolog, wala kaayoy magpari sa Dipolog proper, kasagara mga baryo-baryo, Mutya, daghan, like Sindangan, ana. Sudad ko daghan bang options. Pero by the fact nga the first impression I was drawn towards priesthood, ako rin ni-submit. So and the rest was history. Dito na dayon ko, ni sulod ko. Pero wala gyud sa ako ang original and initial plan nga magpari ko. Pero dili man gud pud na automatic nga wala gyoy factor nga naka-influence nako nganong gusto ko magpari. Gitrace nako na. Ug nahibal na recall nako when I was still in kindergarten, gitudloan mi nilang mama ug papa pag-ampo sa Santos nga Rosario. And as early as kindergarten, little kids, kami na'y mag-lead sa rosary sa amo ang neighborhood na man may gamayng chapel, attended by the adults. 5 mi kagagmayng bata, chikitings, mag-lead at tubangan sa altar. In English, no, rosary. Dito na ako, okay. Mautoy somehow nakatabang pod in one way. I was raised by devout religious parents gyud. No? Very religious gyud kaayo silang mama ug si papa. Papa dapitanon, and we know unsa ka religious ang dapitanon. Ako mama bulanon samot. No, so gaabot ang duha ka relihiyoso. Aside from that, pag abot nako og hapit high school, nisulod silang mama sa Couples for Christ community.
And ang akong role, wa ko ni-appeal nila, wala ko nagpa-youth for Christ, wala ko nagpa-singles for Christ. Tigduyog ra ko sa misa. I learned how to play the guitar para makaduyog ko sa ilahang prayer meetings, no? Para makaduyog ko sa prayer meetings. And that was also one of the instruments nga nakapa-inganyo nako nga musulod sa seminaryo. Although not directly, pero one of the factors nga naka-influence nako nga magpari. Because diha ko nakakita unsa ang serbisyo, rain or shine, silang mama mo adto sa mga balay-balay, mag-prayer meeting, ako'y mag-gitara. Kaya wala man ko involvement, for your information, no, Mark? Regular Sunday church goer, good ni. Elementary, guys. City boy, good. City boy. Dili ko sa Kristan, wala. Zero. Dili ko convent boy, wala. Dili ko lektor, kaabag, katikista, wala ko involvement sa among parish sa Iligan. In fact, wa ko kaila sa among pari that time. Wa ko inailhan nga lumilihok sa simbahan that time. Muanha ramig simbahan, musimba ra gyud mi kada Domingo. So imposible gyud untang magpari. Kay wala ko'y history because ako na-assign man gyud kog seminaryo for 8 years. 85% sa mga nanulod karon diha. 74 ba na sila karon diha. Kasagara gyud naagyoy background, kaabag, convent boy, sakristan. Pero ako wala, zero as in zero. So mao nang wa ko'y laing mapasanginlan sa ako ang pagkapari. Katurag yung duha nga gitudloan ko grosaryo, kindergarten pa mi, ug ang pag-apil nilang mama sa Couples for Christ nga na-introduce ko unsa ang serbisyo, unsa ang pagpangalagad sa ako ang simple nga paggitara. Makita na ko ang ingani di ay ang mag-serve. Ingana ang akong story, very sudden ang akong pag-decide nga magpare after the vocation campaign. Kana si ang dagan, no? But generally normal ra gyud. Normal kaayo ang kinabuhi. Ups and downs sa pagkabata o pagkabatanon. Sa pagkapare ni mo, Father, ba? Nakadawat sad kag mga critics. Okay. Yun sa nimo pag-handle ang mga critics. Pagsulod na kog seminaryo, ang akong image, although wala na ko nagipugos kanang natural ba? Good boy image gyud. Good boy ana gyud, no? Wala ko'y kontra. Sure gyud ko ana. Wa gyud ko'y kontra because well, unconsciously careful ko sa akong words nga walay masakitan. Gentle ko, nailhan ko nila as a gentle person. Calm, kana bang peaceful, happy, joyful. Ganahan sila nako. Ug naay mag-away, ako mo'y masandwich kay tuganan ko diri pikas party. Tugan pong pikas party, murag ako mo'y nahimong arbiter pirmi sa away. Murag muna ilang impression sa ako Munang sure ko na kog seminaryo wa gyud ko'y kontra. Sa college ug sa theology sa Cagayan wala gyud. Except lang sa mga ginagmay nga bullying na gyud, like pagsulod na kog seminaryo kani kay true to life gyud ni, no? Murag third year high school ko, nanipis na akong buhok. Diri nagsugod sa crown. So padulong ko maupaw. Well, akong papaupaw man gyud, no? Kaliwat plus apilan pa yung stress, no? So dito naay mga niaksog buli, naanay niaksog buli nga salag pwede na daw tungtungan og langgam dinhi ana na itlog. Pero by the way, I am sharing this in a happy mood because natabangan magupog ko ani og settle sa ako ang issue. Sa una, big deal kay nako ni dili ko pwede mo gawas kung dili magkalo kay kaulaw gyud ako pagkaupaw ana. Sugdan ko niyag buli nila og buli ana dayon unay magpicture kataonan kaayo kay nagpaupaw na lang man gyud ko ato, no? Pag-abot na kog theology sa Cagayan nagpaupaw na gyud ko kay nipis na man gyud kaayo. Naay magpa-picture or kami group picture, no, mga seminarians. Then naadiha ang ga-picture ang adlaw to adidto. Moingon ang ga-picture
against the light man. Kung nganong against the light man nga? Naaman ang adlaw dito, dapat makatabang man ang light sa adlaw para lami ang kuha. Ang pasabot di banda ang suga diri sa akong agtang. So maunay usa sa mga bullying nga di na ko na madawat sa una. Pero nganong ako nang ma-express karon openly and joyfully, because to tell you honestly, pagsulod na ko Cagayan de Oro, na ay formator na mo, lay, di siya pare, and she's a woman, si Ate Venus Gibone, a psychologist, no, nga dito gyud sa Ireland gyud, no, ga eskwela. Siya mo'y nagtabang nako na ami series of sessions nga iya kong gipaminaw, iya kong gitambagan, and eventually, to cut the long story short, nahil gyud ko. Nahil gyud ko sa akong issue, ug karon 100% nadawat na ako akong itsura. Wala na ko'y problema about how I look, what people say about how I look. Wala na ko'y issue ana. I am who I am, kumbaga, and I am happy sa kung kinsa ko ug unsa ko. So, kana maoy ako ang nasinati rapod sa seminaryo. Other than that, wala ko'y kontra. Karon kay naghisgot man ka og kontra. Pagkapari na nako, kay personally mo share ko, kana laging wala ta mamansahi sa kinabuhi sa parokya, like convent boy or sakristan o kaabag. Kaya usay na kay makita nga mga dili mao, mga batasan. So ako wala gyud ko'y bias. So ang akong pagsulod sa seminaryo, niingon gyud ko, ako yung sundon ang ideal. Sa batasan, transparency sa kwarta, ako ginagisaad nga dili ko mangurakot, magbinuutan ko, dayon muwali ko, dili na ko i-compromise kung unsay justice sa mensahe sa ebanghelyo anang adlaw, iwali gyud nako whether na ay masuko ana ba. Ako naghihimo, particularly sa wali, bisan pag dili wala kay igon, which mao gina akong gisaad nga magwali ko, wa gyud ko igon nga target kay lain man na, di man na mao, unhealthy man na naagyo masuko. Dito na dayon ko nakarealize nga kung maninuod tag sunod ani, malansang gyud ta sa cross. Kay kani wa man ni sala. He was accused sa mga sala nga wala niya buhata, pero napalansang nila si Kristo sa cross. In the same way, when we follow the Lord katog yung 100% nga pagsunod, expect nga ilansang gyud ka sa cross. They will name you names. They will accuse you of sins nga wala nimo buhata. They will make issues about you. Ug ako nang nasinati karon sa akong pagkapari, sa 12 years nako karon nga pagkapari. Naikasa, nagwali ko on generosity. Wala ko'y giigo. God knows. God knows. I know that. God knows. And I know that. Sus karon kay naamin nitugan sa kauban akong pare, katong naigo di ay sila. Feeling nila sila akong giigo. Oh, nitugan sila sa pare, ang pare mo niingon ako, and I was so hurt. Kay ingon ko, Lord, wala man unta ko'y kontra sa una. Nganong karon na may masuko nako. Ing-ani ba ang cost sa discipleship? Ing-ani ba ang bunga when we follow you 100% yun nga committed and dedicated? Kana ha, that's one example nga naay masuko nimo when you tell the truth. Wala gani nako giigo kay wa ko intention mo igo, wa ko kailan nila. Pero when truth hurts, kuan gyud, ikaw nga naigo, kuan gid ka, murag kag mainsulto, murag mausap, maglain na day mong unahuna nga usama ni si Father, kami may giigo, pero dili di ay naigo lang gyud. So muna ako experience. Now karon nisulod ko sa social media.
So karon isulod ko na ako'y page, no? Actually, na-active ko ni 2021. Nisugod ko og 2021. I decided to make a page. Pero naan ako'y Facebook account na dugay na gyud kaayo. Pero I decided to stop it and to make a page, to make it formal. Para at least naara po'y formality ang ako ang mission. Ang akong intentions is to preach the Word of God. Kay ako magong nakita, kung magwali ko din sa simbahan, bisan pag-unsa na kadaghan sa tao nga manimba, speck of dust ra gyud gihapon na compared sa mga wala na nimba. Pero nakita nako, bisag dili manimba tong mga ubang Katoliko, pero naay cellphone, naay social media, naay mga Facebook, bisag mga tigulang karon. Why not sulod ko sa social media and I will use it in a positive way. Diha ko musangyaw. Kay kining diri sulod simbahan, gamay ra ni ikumpara sa social media. Ug tuod man, daghan kaayo nag maabtan. Daghan ang aside sa mo follow, layo na kay maabtan. Tibuok kalibutan, basta na ay Pilipino. Tibuok kalibutan, makadungog sa ako ang pamalandong balig 2 minutos kay mao man ay ako ang video nga title. God speaks to us in His own way, not necessarily in the way we want Him to speak to us. Busa salig, ayaw pagkakura. Remember, God knows what is best for you and He knows when the perfect time is. Look at my shirt. He said, "Be still and know that I am God." Salig. Short 2-minute reflections on the gospel of the day. Ug diha na dayon, on the other side, daghang bashers. Particularly, mga igsuon nato nga mga non-Catholics nga kusog mangaway. Although, na ako'y mga friends, close friends, nga non-Catholics, pero dili mangaway. Pero naagyod. But they are just few, I tell you. Mga bashers, nga mga non-Catholics, very few lang. Compared to the non-Catholics nga mas daghan, nga maayo. So, di na to na dapat i-generalize. Dili dapat na to i-generalize. O, mo na akong madawat karon, especially nga nagkadaghan akong followers, nagkadaghan pud ang bashers. So, mo na ako ang nakita karon nga obstacles, not obstacles but challenges sa ako ang pagsulod sa social media. Kumbaga, ang mga influencers are telling me, welcome to the social media world. Kaya expect yun a lot of negative comments. So, muna'y critics nako karon. Muna'y mga negative nga experiences nako sa pagkapari na. Mas daghan ako. Mas daghan ako na sinati nga mga musungag pagkapari na nako. So, social media gini mo na experience. Oh, social media gyud, grabe. Grabe ang kuan. Grabe ang pag-receive man ana sa mga kuan. Lahi-lahi mo ang mga receiver ba? Oh, lahi-lahi man. And I have to acknowledge that nga naag yun na. Naag yun na. Labi na sa mga kabatan-unan diha. Daghan mong ikaayo na normalize na nila ang pagpamalikas ba. So, ang sa ako apod nga side, like muinaandan sa una nga mapakalit lang ron og istorya nga wala nimo tuyoa. So, dako ba siya kuan? Dako ba siya impact nga makasala gyapon ka the way nimo i-istorya siya. Okay. Kung atong basihan ang giingon ni Kristo in one of the Gospels, sala gyud siya. Because it can create a scandal sa mga naminaw.
Like, niingon magud si Kristo nga mas maayo pa hiktan imong liog og usa ka galingan nga bato, which is bugat ka ina, no? Katong bato sa una bitaw nga galingan og duk-duk-duk, magduk-duk bitaw ta, no? Og humay ana kay og itambog sa dagat. So mas maayo pa daw hiktan ang liog og galingang bato og itambog sa dagat kaysa makaamong ka sa uban nga makasala. Kana atong basihan sa pagpamalikas. Para nimo, para sa uban, ilabi na katong murag normal na lang, murag wala na lang. Murag dili na nimo makonsider nga sala kay murag normal na lang. Pero it's aside nga nakasala ka ana, no, kay bad words man gyud na, no? Mas nakasala ka kay naay naminaw. Naa man gyud makapaminaw, no? Og sila nga naminaw, di man gyud sila ganahan ana. Naa man gyud dili ganahan og wala gahimo ana. So makasala na lang sila pod, nadamay sila because of you. Nasuko sila nimo. Isa pagdungog nila. O pagkadungog kay malain magid imong buot. Like ako makadungog og pamalikas kay wala man ko gitudluan ana, no, kami sa balay makasab-an man gyud mi. Mura ko lain kay sa dalunggan nga ko maglagot na hinuon ko sa tao, mura magdumot na hinuon ko niya, nakasala ko. Tungod niya, which wala gyud na dili mo si Kristo muna iyang pasabot nga nakaamong ka sa uban nga makasala. Kana nga aspeto. So akong hagit, no, hangyo sa mga naminaw, ilabi na sa mga kusog mamalikas, kung mahimo dili na gyud unta mamalikas. Undangon gyud. Undangon gyud. Dayon usahay man gud diha man na mo gawas ka ng mga sudden reactions ba. Nga na bitaw makuratan ka, naapit ka mahulog, ana, no? Dayon naay mga kalit nga news nga niabot sa imuha nga mugawas gyud sa imong baba on the spot. Munang tambag pud nako, bisan sa mga quick moments, think good before you speak. Ayaw gyud padala sa emotion. Kay kana man pong emotion po'y mag-push nato to say bad words. To say unsay dili ang isulti. Munang we have to think good before we speak, or kani never decide yet when you are still at the peak of an emotion. Whether anger, sadness, even joy, kaulag, unsa pa na diha ang mga emotions, ayaw sa gyud decide based on an emotion. Otherwise, magmahay ka. Makasala pa ka, makaamong pa ka sa uban, magmahay pa gyud ka, magguilty na hinuon kag ayo sa imong kaugalingon. Because you decided on things nga wala nimo nasaka sa utok. Wala nimo na pamalandungi. Dalhon gyud tanan sa pamalandong. Bisan pag unsa ka gamay or dako nga decision making, dalon gyudaan din munang magampo. Magampo before you do anything or you say anything, bisan asa ka, murag traffic lights, stop, look and listen. Para sure ka sa imong desisyon, dili sala, makaayo nimo, makaayo sa uban, and at the same time di pug ka makasala. Kana. Kuan mo gud, sa kuha po nga side is, muna, pareha sa una, agi sa circles, small siya, nagkadugay, nagka-realize po na digid ay maayo, pero digid malikayan, bisag karon ay masaya nga kanang, para sa imong ingon nga sudden. Sa mga wala nakabalo, Father ba, sama na ko, katong na po'y nadunggan sa una, unsa tong nahitabo nimo nga naoperahan ka? Okay. Nga naka-receive ka og miracle po. Unsa to siyang pagkahitabo? Katong nahitabo nako, mautoy
usa sa dako kaayo og impact sa ako ang kinabuhi, ilabi na sa ako ang pagtuo sa Dios, faith. It happened on March 26, 2017. Gikan ko gamisa sa usa ka kapilya diri sa Dipolog. Padulong ko sa lahi na usab nga misa. Ug ang akong misa unta alas 10 katong next mass. So karon gikan man ko ato sa Sikayab, no? Padulong ko sa another place sa unahan. Nagmotor ko. Medyo nalangan manggugo sa akong unang misa kay namahaw, tabi sa mga tao. Pag tanaw na ko sa relo, uy, nalapas naman ko sa alas 10. Dayon magpakumpisal para ba ko didto? Kasal. Kanang culmination sa retreat sa mga grade 12 students sa DCIT. So, tanaw ko, dugay ra ba ng kumpisal mahuman? So, medyo natarantan ako. Kaya kung na-late ko, dugay mahuman ang kumpisal. Kaya daghan kay kagpaminawon, mga 120 kabuok siguro kabata. Then, magmisa pa. Then, maniudto pa. So, malapas na gyud ko. Kaya napa ko'y misa patay pagkaalauna. So, karon nagdali-dali na ko. Ang wala na ko makit-e, kay atbang gyud sa Zanorte nga hospital that time. Nag-fill in di silag aspalto. Pero wala na ko na malabi kay ang right lane may gibutangan. Katunggikan ko seminaryo, paingon ko sa Sikayab, ang lane nga akong giagian, ag normal pa man, wa ko kabalo nga sa pikas lane di ay ga-fill in na og aspalto, giputol. So mga ingon ani kahabuga ang diferensya sa old ug sa bag-ong aspalto. Apil pod sa kilid. Pag uli na nako sa layo, di man gid nimo makita kay ngit-ngit pod ang dalan. Kusog akong dagan. I admit, kusog gid akong dagan. Wala ko kabalo nga uneven na di ay ang karsada. Ni-overtake ko sa auto, kay hinay man iyang dagan, mingaw man ka ito, that was 10 o'clock na in the morning, Sunday. Pagbawi na nako, didto, nauntol akong ligid, akong motor, sa habog nga diferensya, sa aspalto nga bag-o ug sa karaan. Sayop ang kontraktor, kay wala nila butangi og yellow ribbon nga do not cross. Para unta, kami nga motorista, dili mi mo overtake, dili mi mo tabok, mo cross from one lane to the other. Ni cross man ko. Kay wala lagi po sign din, di po di mo makita din, gadali pug ka, natumbling ko. Kini may unang na dapat. Both hands gyud. Wala na ko kahinumdom nga mao din ni akong gigamit. Murag siguro on lang ba, murag kanang what do we call that, intuition, instinct lang sa lawas nga modipinsa. So kini ako na dapat to defend my body nga dili maunsa. Ang problema, kusog kaayo ang impact, kusog kaayo, munang wala gyud nakatabang akong kamot. Ug tungod ni ana nabali ni. So na ay ako ang remembrance din he. So diri ang bali. Kung makita nimo na ay lubyok, diha ang bali. Kana yung bali gyud nga murag KitKat ba. Dayon din he narapod. No? So kini naa dinhi ang bali. Pagka bali ani kanina dayon mo na dapat. Naguba ni sa ilalom. Broken bones yun ni diri dapita. So nakuyapan ko mga pila ka minutes, pagpahayang nila nako, that was the time nakamata ko, nakita nako ni dugo akong ilong og dalunggan. Nigawas akong dugo sa ilong og dalunggan. Og gidala ko sa ospital, and from that time on, dito na dayon ko ni question sa Dios.
ko, Lord, I was crying all throughout. All the time I was crying. O Ginoo, nganong ako man? Lord, gikan ko gamisa. Kanang misa, imuha na. Before ka nibalik sa imong amahan sa langit, gibinlan mi nimo anang trabaho ug amo nang gipadayon, Lord, imuha ni instrumento ra mi nimo nganong wala man ko nimo tabangi. Kanong ako man ngagikan ko gamisa, Lord, ug padulong ko magmisa, wala ko nag-inom, di na ko mo inom, Lord, kabalo ka ana, wala na ko'y bisyo. Nganong dili man tong mga batanon nga mga riders nga kusog kay magpabangking-bangking, nganong dili man sila may matambling, nganong dili man matambling tong mga hubog, nganong makauli pa man sila balay. Ako, Lord, nagtininuod ko sa misyon. Nganong ako kay ga-overthink man ko, gabasin putlo ni kay giingnan man ko sa doktor sa Norte nga dako kay damage akong kamot. Pero wa sa niingon nga putlon, pero ako na lay ga-overthink nga basin putlon ba. So, pirti na akong hilak. Pirti na akong hilak. And I question God, why me, Lord? Why me? So, pagkagabi ana, gipasakay din ko sa barko. No, gipasakay ko sa barko. Sakit kaayo nga kung mahimo tanang pain relievers i-inject every minute. Kay murag wa mo talab, bali gud ni. So, mut-mut kayo. Overnight biya na. Pagkabuntag alas 6 ay ako gidala sa Chonghua Hospital sa Cebu. Pag-abot sa Cebu, wala na human akong depression. Dito nagsugod akong depression. Ni-escalate. Saka pagid siya ayo. Kay nganong ako? Mo gini akong big question. Nganong ako? Nagikan man ko nagmisa. Nagtinarong man ko, Lord. Wa man ko nagbinuang. So mauto nga, nisamot pagid ko ka-depress, kaguol, kay ang dagom, dako kaayo. Kay operahan gud ka, dako kaayo. Naglisod sila, di naman ako masaksakan din kay gisiminto naman ning duha. Sa tiil, wa nila mashoot. Many times, hangtod usaray nakapa successful sa pagpa-tuslok sa dagom. But sakit kaayo. Sakit kaayo nga mura ba trial and error ba? Di, sakit kaayo. So nisaka ako for the first time in my life, nisaka ako ang BP. And moto nga paghuman sa opera, dito na ko ni feel og uneasiness kay di ko kalihok, di ko kakaon kay simentado akong duwa ka gamot, hungitan ko aniyat ako kog kaon. Gusto ko lamunon nako pero di ko mahimo kay mag-agad ra ko sa ihungit nilang mama. Makasab-an na nako silang mama. No kay sa puto nagisapot nako ba. Nagapatong-patong ang ako ang depression. Gapatong-patong gyud siya. Og pag di pa nako ma-feel katong naa pa ko sa ospital, wala pa nako ma-feel ang kanang katong depression at its peak, gid ba? Kay daghan pa mang bisita nga mohatag nimo words of encouragement, napay daghan mo tabang financial. Usa pudtos naka-depress nako, asa mi ibayad? Kay wala mo koy kwarta. Honestly, na akong seminaryo, pila ra may among madawat diha kada bulan. Then nag-expect ko dako kay kog mabayran. Mga lapas og 500,000. Pero salamat sa Dios kay mga taga Dipolog ug Dapitan and mga neighboring places nitunol og financial assistance. Gikwintan ni mama tanan, walang labis, walang kulang, nalista na niya tanan. Niabot biapod og 500,000 kapin. Ang bill sa ospital 500,000. Igo ra gyud nabayad. Naalay sobra gamay for my physical therapy. So nabayad gyud tanan. Mausap pud to, nabalaka ko asag ibayad. Si Papa hilak na. Kay emotional mapud si Papa. Hilak na si Papa. Og salamat sa mga tao nga nitunol og financial assistance. Karon kay niingon ang doktor, umanaman ang operation,
magpaabot, pero di pa mo kauli sa Dipolog. Kay magpaabot pa tagpila ka adlaw, kay kuhaon ang mga tahi, ang mga gipang attach diha, kuhaon. So, pabilin sa mong Cebu na, ba mo'y paryente sa Cebu? Wala. So, pangita lang mong mapuyan. So, karon nagpuyo mi sa Patria de Cebu. Manage na siya sa Archdiocese sa Cebu. Kung pari ang mukuha og kwarto, barato kaayo ang adlaw. So, dito mi, kay makasave pod mi ba? Kay dako na kay gasto. Dito ni tulbong gyud saka ang ako ang depression. Naanagyud siya sa tuk-tuk gyud siya because kami lang papagmamaduha. Walay TV. Dayon boring gyud kaayo sa tanang boring. Nga wala di ko ka cellphone, kay di ko kahawid. Wala tanan magtanga ra ka day and night samtang gapaabot sa adlaw nga tangtangon ni. Nitulbong akong depression. Nga lami na kayo ihikog. Murag nagunahuna na ka nga lami na kay give up. Then kasab-anan ako silang mama. Maluoy bitaw ko karon magunahuna nga perti nilang paningkamot. June mangita na lang tagkuan laing hotel kay para na ITV. Kay ko nga sa puning kinabuhi Sa gangul-ngul pa ni akong kamot, gusto na ko mukalot di kay katul diri. Di ba ko kakaog sakto kay mag-agad ra ko sa ihungit. Di ko kailo sa kung kaugalingon, di ko kaligo, wala tanan. Di ko ka cellphone, walay TV. Sa maning kinabuhi pag oy lami lami ni. Suko na ko kayo. Silang mamang taon mo aksyon balaka. Then sige ko pangagho. Kapuyan sila mo Jun, undangi Jun kay sakit kay paminawon. Duhangyo silang mama. Pero di na ko napugngan kung ug di ko mangagho. Wa ko'y outlet. Gahuot akong dughan. Suko gi ko kayo. Unang uneasy na ko kay bangrabag sa mi kinabuhi na suko na kay ko sa Ginoo gyud. Suko na gyud ko kayo. I question him nganong nahitabo man ni tanan. Nga gatinarong man ko amo ko nagbinuang Lord. Sige na ko question ana. Ug dito ang milagro na hitabo. Usa ka hapon ni ana. Mama ug papa ako higda hilom kay mi kay wala na may topic nga tabian kay nahisgot na. Wala na, normal na. Na inanuktok. Sa kahilom, kaawaaw, anang hapuna, I think that was 2 p.m. Na inanuktok. So, wala may ga-expect nga naa. Pag-abli ni mama, na-shock silang papa, kay ang nakita nila, bata nga lalaki. Gamay, pero dili hugaw og dagway, limpyo, danag. Then ako, pagkadisgrasya nako, naguba man akong antipara. Pero wala pa ko pataore og bag-ong antipara kay basin mausab pa akong grado. So, wala ko'y antipara at that time. Dahil gisiminto pag yun akong kamot, so, dili na ko katakilid. Di po ko angay mo tanaw kay useless. Di man ako maklaro ang nawong sa bata. So, naghangad lang ko sa ceiling, gahigda ko, pero naminaw ko sa tanan nga conversations. Kabalo ko, prisko pa sa akong unahuna ang nahitabo tanan. Natingala ko nga nung wala nakatingog silang mama. Na-shock sila, hilom kay sila pagkakita nila. Di nangutan ako. Ma, kinsa na? Niingon si mama, Jun, bata. Ko, ha? Ngano? Nangutan na si mama. Dong, unsa may ato? Niingon ang bata, mangayo unta kog tubig. Inbawt akong balhibo. Kay hangtod karon dili nako matugkad ang tubag. Nganong sa amo asa nangayo.
kami ang last nga room, dead end, wala na ilahusan. Wall na ang sunod namo. Puno tanang rooms from 1 to 10. Una, nganong sa amuan nanuktok? Nga naaman untay mapangayuan og tubig sa 1 to 10. Sarog di siya matagaan, no? Sarog way muhatag niya. Ikaduha, nganong nanuktok yun siya? Nganong among room? Nga kung tubig ra iyang tuyo, pwede siya mangayo sa kilid sa among room, karinderya. Sarog di siya tagaag tubig diha, bisag sa gripo lang. Dayon ikatulo, dili siya makililimos. Aside nga limpyo iyang dagway, iyang inistoryahan klaro. Binisaya, murag dakong tawo, dili yungit, pero gamayng bata ang niistorya. Ubos lang sa doorknob nato sa balay, gamay gyud siyang bata. Dayon sumala pa ni Papa, kulong-kulong og buhok. Curly ba? Kung makililimos, dapat na ay mama or papa or elder nga ni kuyog. Nganong siya ra usa? Dayon, nganong tubig nga kung ikaw makililimos, unsa may imong pangayoon? Di ba pagkaon or kwarta? Dili tubig, ang tubig makita ra nimo na kung street children mo naara nas kilid-kilid, makainom ratas gripo. So kana mo makapa-prove nako nga this is something extraordinary. This is not ordinary, this is special. Pag ingon ni mamag pag ingon sa bata og tubig, wa katingog silang mamag papa. Pero ako nga gahigda, nilain akong pamati. Hala. Ang nisulod sa akong una-una, kini, si Kristo. Kani gyud ang nisulod sa akong una-una, nga samtang gabitay ni siya sa krus. Di ba niingon siya, giuhaw ako. Uhaw ka ito. Under 50 degrees Celsius, kulatado na siya, bunog, samad sa iyang tibuok lawas. Uhaw ka ito. Wala sa tagaig tubig. Suka ang gitunol sa iya. Samot ka uhaw. Mo inisulod sa kunahuna. Hala. Si Kristo nangayo ra batog tubig. Kay giuhaw siya. Sus kini na-confirm na nako kay niingon man ang bata. Nangayo manggod ko nila pero wala ko nila tagai. Mo giingon sa bata. Di gid ko kalimot ana. Mao gyud nadungog nako, naminaw gyud ko. Nangayo manggod ko nila pero wala ko nila tagai. Wala ni siya tagai. Pagpangayo niyag tubig, nakunik nako. Si mama na-shock. Si mama normally basta na ay makililimos, interviewho na ni mama. Or sermonan gamay. Namang typical ba nga, dako naman mo glawas, nganong mangayo man mo, etc. Taga-asa man mo, ana, di ba? Katingog silang mamag si papa. Karon si mama, nakakita sa sudlanan sa tubig, di man mi dispenser, huwad-huwad mi sa galon, tungod sa kahilom, madungog nako ang tagak sa tubig, kay gakurog di is mama, wa kasyot gyud. Wa sa kasyot sa sudlanan, kay gakurog na pud siya, kay lahi na pud iyang pamati. Si papa mo'y gatanaw sa bata. Kay ako gahigda ramang ko. Hilom kay mi gisalod, gautong mi. Murabag tumigil ang mundo ba? Gatanaw si papa sa bata, ga-smile ang bata, sumala ni papa, gatanaw nako ang bata. Ug dito nako na-confirm karon, ako'y tuyo sa bata. Nganong wala nanuktok sa tanang rooms, kay ako gyo'y tuyo sa bata. Iya ratong pasumangil rong tubig, because in my heart 100% it is the Lord, the Santo Niño. Ug kabalo ang Dios nga nanginahanglan ko og kahupayan, because at that moment na ako sa tuktok sa akong depression. Questions in my mind and my heart, physical pagyud hapdo, sakit, ngulngul akong samad. Ako'y tuyo sa bata.
Gatanaw ang bata daw nako, ga-smile, murabag, ingon pa ni Papa June, murag na asay power nga gihatag sa imuha. Depressed di ay ka? Ibalik nako imong kusog. Mutoy nakita ni Papa, pero si Papa talawan. Ni exit. Og nidto siya ni pundo sa tapad sa room 1 nga chapel, na chapel. Tanan nga occupant sa room 1 to 11 didto moagi tanan. So kita sa Papa kinsay moagi. Dito sa kay murag ni ginhawa siya kay murag wa sa kasabot siyang gibati, nahadlok siya sa sitwasyon. Si Mama pagka lingi ni Mama gihatag niya, gitagaan niya pan. Kay i-prove nga makililimos gyud ni. Kay si Mama di pud siya magbasta-basta tuo. Wa man nagidawat ang pan. Tubig ra gyud daw iyaha. Kay giuhaw lagi gyud daw siya ug walay ni hatag niya, nangayo siya. So karon paghatag ni Mama sa tubig, nagpasalamat ang bata. Naminaw ko, nihawa ang bata. Pagkabalik sa senses ni Mama, gisunod niya ang bata, ilili niya. Naa pa. Kung room 11 naa pa sa mga room 9. Kay one hallway raman paingon sa chapel, muagi ana. Karon kay wa man ni masira ni Mama og sakto ang purtahan. Kay mahadlok si Mama biyaan ko si Papa nila, kao na biya. Naa mo ko'y kwarta gud nasa akong uluhan, di po ko kasumbag og naay tulis nako didto. So para masundan gud niya ang bata, gisarad-an niya gibalikan niya for 5 seconds ang pultahan. So 5 seconds ra siya nawala. So supposed to be ang bata naa pa sa room 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nawala naman. Pero ako ko paibala. Wala ko kabulong sa naitabo na kay saradaan ng mga pultahan. Nagpaabot ra gyud ko. Pero gabuto-buto na akong kasing-kasing sa sulod sa kwarto. Lahi gito, lahi to. Pagka wala man makita ni Mama, gidagan niya sa Papa sa chapel, sa gawas. Gataranta na sa Mama, ang bata ba? Ni labay dire? Ni agi dire? Yung sa Papa, wala. Walay nilabay din hibisag usa. So nawala ang bata. Kaya supposed to be mo, labay man tana dito. Gidagan nila ang guard. To prove gid nga dili fake. Guard, na bata nilabay diri guard. Wa may laing agianan pagawas gyud sa building, diri na lang mangyod. Ma'am, di mitig pasulod diri bata, ma'am, bawal na. Wa pag nasay kuyog, ma'am. Wala, samot. Bata na, ma'am, madlok mi mong say may tabo ana. Dito na confirm. Nibalik silang Mama gahilak. John, kinsa man to? Kinsa man to? Kinsa man to? John, kinsa to? Kakurog si Mama. Ma-feel na ako sa iyang inistoryahan. Ug ako nga gahigda, gahilak na ko. Gatulo na kong luha. Ug ang nigawas akong baba, Ma, di ko kalimot ato. Di ko kalimot atong pagtubag nako. Ma-imagine pa nako karon, Ma, ang Santo Niño, Ma, ang batang Jesus to, gibisita ko niya, kabalo siya nga na ako sa pinakatuktok sa akong depression, iya kong gibisita. Ma, ang Santo Niño to, Ma, I was already crying. Ma, ang Santo Niño to, Ma, ang Santo Niño to, Ma, gibisita ta niya. Salamat Ginoo, dito ko nihilak og samot. Salamat Ginoo. Salamat Lord nga imong gitiming nga na ako sa tuktok sa akong depression and you visited me. Salamat Lord, salamat sa imong pagbisita. I was already crying. Hantod karon bisag kapila na nako ni gi-share nga story, I can't help but cry. Because grabe to nga moment. For the rest of my life, I will never forget that. Pagkaugma, the miracle happened, nakabakod ko. And nawala akong depression, I tell you. Milagro yun. Nangaghuman ko, bugat man akong, gaan kay akong kasing-kasing. Gaan kaayo akong dughan. Gaan kaayo akong pamati. Tindog ko, malipayon ko ba? Gaan naman ani. Nangadto din mi on the spot sa Santo Niño, sa Basilica. Linya mi.
puno rakon ko, naka-sling, 2 ka kamot. Nilinya gyud mi. Pag abot dito sa Santo Niño, ihilak ko. Nag-iyon ko, ikaw to Lord. Ikaw gyud to. Ang nibisita nako. Salamat. Hilak ko. Salamat Lord. Salamat Ginoo. Salamat sa imong pagbisita. Nga imo kong gipabati nga wala ko nag-inusara. Og diha ta mamalandong. Diha ta mamalandong kay ang akong ginasangyaw, ilabi na karon nga we are not alone in our suffering. The Lord will make His presence felt when we are in our problems, in our struggles. Ipabati yun na niya. Either indirectly through the people around us or siya mismo ang mubisita, like what happened to me. That's the first point. And the number 2 point is dili lang siya mupabati sa iyang presensya panahon nga naata sa problema, kundili tagaan pud taniyag kusog nga mupadayon sa unahan. Munay nahitabo pud nako. Katong pagtutok niya nako, mao to iyahang power nga gihatag nga nakapadayon ko hangtod karon naa pa ko. Og katong naamgoy mangutana ba nga daghang mangutana about Father, wala ra ka nalain ang Ginoo nga imo siyang gi-question. Basin bag suko siya ba nga murag lain man kay Father kay ako niingon nakapamalikas sa bigod ko katong pagdisgrasya nako. Lord, why? Sorry, nagisgot ra batag pamalikas no pero mo lagi na from an emotion. Pero dito ra at address to God. The answer is no. God won't be affected. In fact, God wants honest prayers. Di siya gusto anang plastikan. Gusto siya bahalag nga suko kanako, tell me that you're angry. I won't be affected. I am God and dili makuhaan akong pagka-Dios 100%. Simply because nasuko o namalikas kanako. Mas malipay pa ang Ginoo when we tell everything to Him. Mamalikas because you're angry. That's valid. God will understand you nga nasuko ka niya. He will listen and never hesitate to believe that He will help you. Just tell everything. Naguol ka, nasuko ka, nalipay ka, tell everything. Ayaw ka taha. Naanad manggudta nga dili ta kasukol, kumbaga di ta katubag kay mapilpilan man, maliktan man ato ang simod ug musukol ta. Munang di na lang pud ta kasulti bisan unsa sa ato ang Ginoo kay ang atong trauma sa ato ang mga mama ug papa nga usahay di ta katubag kay sige ron, tubag ron, kay liktan ka nako, anak man. Nadamay ang Ginoo, which is dili unta. Kung makikistorya ta sa Ginoo, tell everything. Whether you're angry or you're sad or whatever that is nga imong gibati, He won't be affected. Mas malipay pa siya because God wants honest prayers. So let us be real before Him. Ug munay nahitabo nako. I was just honest. So God moto did not hesitate to help me. Now the next question is nganong ako man nga daghan man pong naay cancer, naay daghang mas worse pa sa kuha na sinati. Nganong ako man? Because not because maay kong tao, no, makasasala ko. But because pari ko. Ug kabulo ang Ginoo, I can use anything like the social media to tell the good news to everyone. So mo nay purpose nganong ako kay pari ko. And I can use the pulpit to tell the good news to everyone. Kaya kung kamo pa to, ang makabaluan na, ang inyo ramang pong pamilya. Kaya kung ako, daghan ang ako masangyawan. Anywhere I go, makasangyaw ko ana, mas daghan ang makadungog. Ug ang pinaka-confirmation nako nganong dili igyud ni fake news. Kay sukad ato, ni-approve ang basilika. Ang basilika sa Santo Niño sa Cebu run, administered by the Augustinian priests. They approved of the miracle because they called me.
kay ang Shalom World, ang usa sa mga Catholic media all over the world nga sikat gyud, no, usa sa mga tig-video sa Santo Papa panahon nga magmisa siya dito sa Vatican or anywhere, ni-interview nako in English. English among conversation. Julius Babaw og si Christine Bersola Babaw, couple nga sikat na siya, di ba? Ni-interview pud sila nako. And naapoy Catholic vlogger si Adrian, ni-interview pud nako. It means God is not done yet. Wa pa siya mahuman. He wants everyone in the world to know. Muna akong pamalandong karon. Munang karon, this is another instrument nga God is not done. Kay kabalo ang Ginoo, through your podcast, daghan na pud ang wala na kabalo nga makabalo sa good news nga not to give up, because the Lord is with you and He will give you the strength you need to continue life stronger, deeper in faith than before. Muna na'y kausaban karon, muna na'y nakita nako. I am stronger now in my faith, deeper in my trust in God. I am never the same again. Oo. Ako nagpasalamat po ko kay, to tell you, this is the first time nga na-interview ko in Cebuano. Kaya ang first interview na ako Tagalog, silang Julius and Tintin Babaw. Karon Bisaya mo tong buwelo ko, lami kay akong feeling, gaan kay akong pag-istorya, na-trigger akong emotion. Salamat nga first time gyud ako ni nga Bisaya nga dako. Bisayang dako gyud nga show. And I pray and I hope nga magpadayon ni to inspire people and to make them laugh. Salamat kaayo. Thank you kaayo, ha? Mark, thank you kaayo gyud. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, una sa tanan salamat sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Nga bisan kami dili takos sa imong gugma, kami masupilon, musukol, gahig-ulo, makasasala, pero wala kami tagam namo ug dili kamo tagam namo, kanunay kang nagpasaylo, naghatag og opportunity nga kami mabag-o. Salamat kaayo. Ug sa espesyal nga paagi kami nagkapasalamat sa kalampusan ni ining maong show, uban ni Supermark ug iyang mga kauban. Salamat nga nagmalampuso na padayag ang angay ipadayag. Hinaot nga makahatag kinig inspirasyon sa mga magtan-aw ug maminaw. Ug hinaot o Dios nga kining iyahang podcast magpadayon, daghan pa siyang ma-interview, makahatag og lingaw ug kadasig inspirasyon sa mga magtan-aw sa iyang show. Buligi siya sa iyang panginabuhi, ilabi na kuyog sa iyang asawa ug mga anak, ug ubani siya sa iyang pagpaningkamot. Taga isa kanunay ug positibo nga kasing-kasing, mapasalamaton sa imong kaayo kaniya ug sa iyang mga kauban sab. Salamat kaayo o Dios, mao gyud masulti namo karon. Kay wala mi mahimo kun wala ikaw. Salamat kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oy, salamat kaayo. Thank you kaayo. Salamat. Mark. Kayo.